Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, pinsala ng bagyong Agaton umabot na sa 328.8 million pesos. NDRRMC nilinaw na 40 lamang ang nasawi sa paghagupit ng bagyong Agaton. Nawawalang Pinay manager buwat sa Japan, hindi pa rin natatagpuan. Pamilya Ferrer, hindi nawawala ng pag-asang makikita pa ang kapamilya. Sabi ko nga, yung mga haka-haka nga, sana nga ho, pati yung haka-haka ninyo. Sana ganun nga po. Demolisyon sa harap ng Manila Seedling Bank. Nagpapatuloy pa rin ng militanteng grupo na hindi makataw ang ginawang pagpapalayas ng Quezon City Government. Magalit kami dahil hindi man lang kinukonsulta yung mga mamamayan hinggil sa pagpapasa ng PD ordinance ito. Mga militante usob naman sa Korte Suprema sa bisperas ng oral argument hinggil sa power rate hike. Balitang negosyo, ang Pilipinas nakuha ang ikalawang pwesto sa survey ng Economist Corporate Network hinggil sa climate change. At balita, si Bayong Dagat Iran dadalo sa gagawing peace talks ng United Nations sa Syria. Boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali na po ng Lunes ngayon, January 20, 2014. Ito muli ang numero 1 RMN News Nationwide. Si Buddy Oberas, tayo po ay live sa DYRI 774 RMN Iloilo, RR 792 RMN sa Ormoc, DXPR 603 RMN Pagadian, sa DWRS 927 RMN Bigan. Live pa rin mga kasama international. Search RMN Manila sa Ustream, kayo sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM stations sa buong bayan. Lumobo na sa 328.8 million pesos sa halaga ng pinsalang idinulot ng bagyong Agaton. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umakyat din sa 125.3 million pesos ang pinsala sa infrastruktura, habang nasa 203.4 million pesos naman ang danyo sa agrikultura. Kaugnay nito'y nadagdagan din yun pong mga nawawala. Saan huling nadagdag sa listahan ang isang nagngangalang Sosimo Roma, 27 anyos ng poblasyon 1, General Luna, Surigao del Norte. Nilinaw din ng NDRRMC na nanatiling nasa 4 na po naman ang death toll sa bagyo. Taliwas sa lumabas na report kanina umaga. Nabatid na pumalaot ito noong January 17 para mangisda pero hindi na nakabalik pa. Nasa halos 120,000 naman mga katawang nasa evacuation center ngayon. Kumpirmadong dumating nga sa Pilipinas si Maria Teresa Ferrer Secchi, isa pong Pilipina manager sa Japan na umuwi sa Pilipinas noong Biyernes, January 17, pero sa airport biglang nawala. Sa report ni Joyce Adra, batay sa manifesto ng Philippine Airlines, nakarating talaga sa NAIA Terminal 2 si Secchi bandang alas 7:30 ng gabi, at batay din sa record ng Bureau of Immigration, bandang alas 8:30 ng gabi nang matatakan ang pasaporte ni Secchi. Basihan niya sa pahayag ni Chief Inspector Vicente Castor Jr., ang Deputy Head ng PNP Aviation Security Group sa NAIA Terminal 2. Nagsasagaw din sila ngayon ng investigasyon hinggil sa pagkawala ni Secchi. Sinabi pa ni Castor na nag-request na sila para ma-review at mapanood ang video footage nakuha ng CCTV sa arrival section ng Terminal 2. Samantala, sa interview pa rin ng RMN kay Ginang Lydia Ferrer, nanay ni Secchi,
Sinabi nito na hanggang ngayon wala pa rin silang kontak sa kanyang anak. Sige, lakad pa rin ho ako. Hindi ako tumigil. Tanong-tanong, text ako at saka sa Facebook ng mga kamag-anak namin. Ala raw ho, talaga hindi daw pumunta doon. Oo. Sabi ko nga, yung mga haka-haka nga, sana nga ho, pati yung haka-haka ninyo. Sana ganun nga po. Ay po ng apila at pahayag ni Ginang Ferrer na nag-aalala na para sa kanyang anak na si Maria Teresa. Samantala, nagpapatuloy naman na isinasagawang kilos protesta na alyansa kontra demolisyon sa harapan ng Manila Seedling Bank para tutulan ang inilabas na ordinansa ng Quezon City Government. Ayon sa tagapagsalita nila si Del Adjao, hindi makatawang sapilitang pagpapalayas at ginawang demolisyon sa MSBF. Ano hindi ito dumaan sa tamang proseso dahil maraming malilit na negosyante o tenants, manggagawa at empleyado ang mawawala ng trabaho. Nagalit kami dahil hindi man lang kinukonsulta yung mga mamamayan hinggil sa pagpapasa ng city ordinance ito o summary eviction and demolition. Dito pinahihintulutan ng pag-iba ng mga bahay at ng mga estruktura ng mga mamamayan na hindi dumadaan sa tamang proseso at due process ng ating batas. Sa ngayon ay tuloy pa rin ang paggiba ng Quezon City Demolition Team sa loob po ng Manila Seedling Bank yan sa panunukan ng Quezon Avenue at EDSA. Digan si Manila Seedling Bank Foundation General Manager Leonardo Ligeralde na walang karapatan ang pamahalaan lokal ng Quezon City na buwagin ang kanilang samahan. Sa kanyang pagdalaw live sa DCXL RMN, sinabi ni Ligeralde na hindi nila kailangang magbayad ng buwis dahil ibinenta na ng Quezon City Government ang MSBFI sa auction sale. Ayon pa kay Ligeralde, meron naman silang pinanghawakang dokumento magpapatunay na pwede sila magsagawa ng event sa loob ng kanilang tanggapan. Ang main case dito, yung ginawa nilang auction sale at saka yung paniningil ng real property tax na hindi naman due sa Manila Seedling Bank dahil ang mayari, National Housing Authority. Pati yung paniningil nila, kanilang case sa style ng pagpasok sa Seedling Bank, bawal yung sa batas. Hindi sila may-ari ng lupa ng Manila Seedling Bank. Kailanman hindi sila naging may-ari dahil ibininta nila yan. Hindi naman wala naman siyang titulo, hindi naman nila na-register sa register of deeds. Talagang gusto agawin itong lupa ng National Housing Authority. BFI President ng GM Leonardo Ligeralde. Mga militante lumusob po makasama sa Supreme Court sa bisperas ng oral argument hinggil sa power rate hike. Kasama natin sa balita live Angel Ronquillo. RMN Report. Lumusob at nag-ingay ang iba't ibang militanteng grupo sa harapan ng Korte Suprema ngayong bispera sa oral arguments tingil sa big-time power rate hike ng Meralco. Ayon sa grupo, nananawagan sila sa 15 maestrado ng kataasan sa hukuman na tinawag nilang dagdag sa FAURA na tuloy ng ibasura ang dagdag singil na kuryente ng Meralco at papanagutin ang mga nagsabuatan kung kaya't lumobo ang singil sa kuryente. Samantala, kanina umarangkada na rin ang blackout protest sa mga militanteng grupo. Simula ng kilos protesta sa Meralco Bayad Center sa Airshow Street, Sampaloc, Manila, na kung saan tampok ang isang electric chair na nangoryente kay Juan de la Cruz ang sumisimbolo sa dagdag pahirap ng nasabing dagdag singil ng kuryente ng Meralco. Sinundan naman ito ng snake rally kung saan iniimbitahan nila ang lahat na makiisa sa isang sagawang blackout protest na idaraos mamaya alas 6 hanggang alas 6:30 ng gabi. Partikular na isasagawa ito sa Barangay 413, Zone 42, Nardizabal Street, Sampaloc, Manila. Bukas naman ay nakatakdang idaw sa Korte Suprema ang oral argument singil sa 4 pesos and 50 centavos na dagdag singil sa kuryente na Meralco sa kanilang mga consumers. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Pinatututukan makasama ni Commission on Audit Chairperson Grace Pulido Tan sa kanyang matauhan ang magiging pasabog at masagot ni Senator Bong Revilla hinggil sa usapin ng pork barrel fund scam. Ayon kay Pulido Tan, mahalaga ang talumpati ni Revilla dahil gaya po ng mga pahayag doon ni Senator Jinggoy Estrada ay maraming naungkat na issue at lalo pang lumawak ang kanilang investigasyon. Ayun man, hindi niya ito personal na maantabayanan dahil sa tambak daw ng trabaho tuwing Lunes at ipaparecord na lamang niya kung may kailangang i-review sa ibang pagkakataon. Si Revilla ay nakatakdang mag-deliver ng privilege speech mamaya sa pagbabalik sa sesyon ng Senado tapos naman ng long holiday. RMN News. Ungkahing italaga si Lacson para tutukan ilegal na droga sa bansa, malabo ayon sa palasyo. Kasama natin sa balita live, Deo de Guzman. RMN Report.
Malamig ang palasyo ng Malacanang sa bungkahi ng ilang senador na ibigay na rin kay ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagtutok sa paglaban sa illegal na droga kay Senador Secretary Panfilo Lacson na siya namang rehabilitation czar. Nabatid na iminungkahi ni Senador Tito Soto na italaga si Lacson bilang pinuno ng Dangerous Drugs Board, lalo na ngayong pinasok na ng International Drug Cartel ang Pilipinas, partikular ang Mexican at African Drug Syndicate. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, ngayon ay mahalagang tutukan ni Lacson ang pagsasaayos ng mga lugar na nasalanta ng Bagyong Yolanda dahil ito ang tungkuling iniatas ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanya. Sinabi ni Coloma na mas magandang hindi mahati ang atensyon ni Lacson sa kanyang trabaho bilang rehabilitation czar. Kaugnay nito ay sinabi din naman ni Coloma na mahigpit ang utos ni Pangulong Noynoy Aquino sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan, partikular ng PIDEA, PNP at Bureau of Immigration na pigilan ang pagpasok ng mga drug syndicates sa bansa. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang Kamara, wala munang roll call sa unang araw po ng sesyon. Kasama natin sa Balita Live, Conde Batak. RMN Report. Lalahok muna sa National Day of Prayer sa Malacanang ang mga kongresista sa pangunguna ni House Speaker Sonny Belmonte. Hindi binanggit ni Belmonte kung sino-sino ang mga miyembro ng Kamara na pupunta sa palasyo, pero sinabi nitong maaaring dumalo ang sino mang kongresista sa nasabing aktibidad. Tiwala naman ng Speaker na sapat pa rin ang bilang ng mga mambabatas para sa unang araw ng balik sesyon, pero din pa man ay wala muna anyang roll call mamayang hapon. Kaugnay pa ng National Day of Prayer ay pagdarasal daw ng leader ng Kamara Pilipinas at mga Pilipino na bigyan ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga darating pang pagsubok. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. FOI bill ipapasa po ng Senado sa unang quarter ng taon. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Kumpiyansa si Senator Grace po na maipapasa nila sa Senado ang Freedom of Information o FOI Bill ngayong Marso o first quarter ng taong 2014. Ayon kay Senator po na siyang chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, ipagpapatuloy nila sa susunod na linggo, yan ay January 27, ang debate sa plenaryo ukol sa FOI Bill. Ito ay upang patunayan anya na desidido ang mga senador para magpatupad ng mga reforma na re-resolba sa nagpapatuloy na korupsyon sa bansa. Binigyan din po na mahalagang maisabatas ang FOI Bill dahil karapatan ng taong bayan na malaman ang mga programa at proyekto, mga transaksyon din na pinapasok ng gobyerno. Hindi lamang anya ito para mapigilan ang katiwalian, kundi para maging aktibo na rin ang publiko sa partisipasyon sa gobyerno. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Network. Nakuha po ng Pilipinas sa ikalawang pwesto sa sinagawang survey ng Economist Corporate Network, ECN, kaugnay sa investment climate. Sa survey, lumabas na 49.1% ang niniwalang mabuti ho ang ekonomiya, habang 6.4% naman nagsabing bumaba. Ayon kay spokesperson Edwin Lacerda, magpapatuloy ang gobyerno sa magandang hangarin at implementasyon para makatulong at mapadami ang mamumuhunan sa bansa. Nasungkit naman na Myanmar ang unang pwesto, habang ikatlo naman ang China. RMN News Abroad. Kinumpirma mga kasama ni UN Secretary General Ban Ki-moon na dadalo sa peace talks para sa Syria ang Iran. Tatandaan ng Iran ang paunahing kalyado ni Syrian President Bashar al-Assad. Ayon kay Ban, inimbitahan nila si Iran Foreign Minister Mohammad Javad Zarif na dumalo sa negosasyon sa layuning matuldukan na ang 3 taong civil war sa Syria. Tayo mula sa RMN News Center, Makati City, Metro, Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ang hali na tayo ngayon na Lunes, January 20, 2014. Noon po ating naging pagbabalita sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Hindi po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyong panahon. Sa ngalan ni Weng de la Peña, kasama niyo serbisyo publiko o si Buddy Oberas, dito pa rin sa tahanan ng pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. Radyo mo nationwide. Pinakamalaking mga balita tungkol sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:17. RMN